Ilang sandali pa, inanunsyo ng system na naabsorb na niya ang demonic crystal of the blood stripe Buddha Heart Lotus ay naabsorb at ang orihinal niyang skill na meditation ay na-upgrade sa mas malakas na skill na tinatawag na blood meditation. Pagkatapos ng proseso, patuloy pang umuusok ang katawan ni Zhou Wen. Nilaban niya ang kanyang paisang damit at piniga ito para alisin ang tubig. Pagkatapos noon, inactivate niya ang bagong blood meditation skill. Gaya ng inaasahan, mas mabagal ang QE consumption rate ng blood meditation kumpara sa regular na meditation, kaya tumatagal ito ng halos kalahating oras. Confident siya ngayon na makakatulong ang skill na ito para ma-explore ang maliit na Buddhist temple na parang pro, nang hindi masyadong nauubos ang oras. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at bumalik agad sa laro. Sa wakas, natawid niya ang hagdan ng underground Buddha City at patuloy siyang naglakad ng may bagong sigla, walang bakas ng pagod. Masaya siya dahil nakakatulong ang enhanced meditation skill niya para labanan ang kapangyarihan ng lugar na iyon. Pagkaraan ng ilang minuto ng pagtakbo, narating na rin niya ang main entrance ng maliit na Buddhist temple. Medyo kinakabahan siya bago pumasok kasi hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang pwedeng makasalubong niya, pero pumasok pa rin siya. Pagtingin niya sa paligid, medyo nakakapagtaka dahil walang kahit anong dimensional creatures doon. Pagkatapos, nakita niya ang isang batu, slab, sa kabilang dulo na may nakasulat na Chinese characters, at ang titulo nito ay Short Sutra on Perfect Wisdom. Naalala niya tuloy na ang Large Sutra on Perfect Wisdom ay isang kilalang bagay na, ayon sa alamat, natuklasan ng isang Buddhist noong isang dimensional storm, at kinikilala ito bilang isa sa dalawang pinakadakilang chi spell arts ng Buddhism. Sigurado siya na ang Short Sutra on Perfect Wisdom na ito ay isang spell din. Pero pagsubok niyang basahin ang inscription, nagsimulang umikot at mag-twist ang mga salita, at tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo, parang pinipilit durugan ang utak niya na parang itlog. Napahawak siya sa ulo niya sa sobrang sakit, at biglang may kumikislap ng maliwanag sa gitna ng dibdib ng kanyang avatar. Sa susunod na sandali, nawala ang matinding pressure na nararamdaman niya at napansin niyang bumagal ang flow velocity ng Immortal Sutra. Wala na ang sakit at hindi na siya nahihirapan habang binabasa ang inscription. Habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari, napansin niyang nauubos ang kanyang chi bar. Hindi pa man siya nakakapasok sa mismong Buddhist hall kaya nagmadali siyang tumakbo palabas. Paglabas niya sa maliit na Buddhist temple, binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang dambuhalang estatwa na may tatlong mukha ng Buddha. Hindi siya sigurado kung totoong may three-faced Buddha sa Buddhism, pero pagpasok niya, nagsimulang mag-twist ang kanyang avatar at game over siya agad, patay na naman siya ng walang babala o malinaw na dahilan. Mukhang kailangan pa niyang mag-imbestiga para malaman ang mga patakaran bago makapasok sa temple. Pero kahit papaano, may natutunan siya sa karanasang ito tungkol sa pinagdadaanan ng mga nauna sa kanya para makamit ang kanilang kapangyarihan, talagang nilalagay nila ang buhay nila sa alanganin. Nagsisimula na siyang humanga sa kanila dahil doon. Kahit may blood meditation na siya, hindi pa rin siya nakapasok sa Buddhist hall, pero ang hindi niya pagkakita ng mga dimensional creatures ay parang indikasyon na may kinalaman ang stone tablet na iyon sa pagpasok. Sigurado siya na spell ang tablet na iyon, pero dahil nagpa-practice na siya ng Lost Immortal Sutra, alam niyang hindi siya pwedeng mag-practice ng isa pang chi spell ngayon. Kaya nagdesisyon siyang memoryahin na lang ang sutra na nakasulat doon. Nakakagulat, mas madali niyang name-memorya ang script na iyon kumpara sa Lost Immortal Sutra. Pag halfway na siya sa pagmemorya, umalis muna siya sa paligid ng maliit na Buddhist temple bago maubos ang kanyang chi. Balak niyang bumalik at tapusin ang pagbasa pag na-replenish ang kanyang chi. Ganoon ang inubos niya ang buong araw, nagyayon at giniling ang puwet niya kakalaro. Sa huli, na-memorize niya ang buong sutra. Biglang may liwanag na lumabas mula sa kanya at nabigla siya sa bagong klaseng chi na umiikot sa kanyang core. Ang tanging naiisip niya ay ito na ang Short Sutra on Perfect Wisdom na na-memorize niya. Tiningnan niya ang kanyang kamay sa totoong buhay at ramdam din niya ang bagong chi spell kahit hindi pa niya ito pinapractice, kusa itong umiikot sa katawan niya ayon sa naalala niyang script. Wala siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari pero sobrang pagod na siya para isipin pa ito kaya nagdesisyon siyang matulog muna at aalamin na lang kinabukasan. Habang unti-unti siyang nakakatulog,
may mga misteryosong pattern na biglang lumitaw sa kanyang batok na katawan. By the way, napansin mo ba na ang tamad na taong ito puro laro lang pero napakaganda ng katawan? Nakakainggit. Kung pwede lang na lumakas ako kakasulat ng mana recaps, ako na siguro ang pinakamalakas na tao sa planeta. Kinabukasan, paggising niya, pumunta siya agad sa banyo. Habang bumubuhos ang tubig sa katawan niya, napasigaw siya kasi nagbabalat ang balat niya. Lumabas siya ng banyo na nagtataka kung ito ba ang epekto ng Short Sutra on Perfect Wisdom na umiikot sa katawan niya. Kahit ganun, kinuha niya ang kanyang phone at chinek ang stats niya. Sa kanyang gulat, hindi nawala ang luma niyang Lost Immortal Sutra Chi spell. Sa halip, ang constitution niya ay lumampas sa limit na 10 at naging 11. Hindi lang iyon, ramdam din niya ang Short Sutra on Perfect Wisdom na umiikot sa kanyang katawan. Pero bigla siyang may napagtanto na tuluyang nagpabigla sa kanya. Mukhang kaya niyang palitan at paikutan ang bagong kuha niyang chi gamit ang Lost Immortal Sutra. Ibig sabihin, na-master niya ang 2 chi spells ng sabay. Malaking bagay ito kasi karamihan sa mga chi spells ay sobrang magkaiba ang kalikasan at napakahirap patakbuhin ng sabay. Lalo na't kapag advanced at komplikado ang mga chi spells, mas mahirap silang pagsabayin. Bigla namang nagring ang kanyang telepono. Si Hang iyon, na nagpapaalala na nasa Lotus Pond na sila para hamanin ang Lotus Flower at tinatanong kung bakit wala pa siya. Mukhang sobrang na-addict si Ju sa kakalaro kaya nakalimutang may usapan pala sila. Di nagtagal, dumating siya sa Lotus Pond kung saan nagsimula na ang grupo sa pag-atake sa core ng Lotus Flower. Siya ang namumuno sa lahat, at dahil sa kanyang perpektong gabay, matagumpay nilang nawasak ang malauhog na halimaw. Agad niyang sinabi sa lahat na umatras ng kahit 20 metro. Nagsimula namang umurong ang mga hayop nila pero may isang mayabang na kasama na tila utak ang puwet kong mag-isip, pinilit na tapusin agad ang halimaw sa isang bagsakan imbes na umatras. Siya mismo ang nag-utos sa kanyang lumilipad na mga hayop na pakawalan ng Bloodblade Rain. Nagbagsak ng mga balahibo ang mga ibon na nagsimulang sirain ang paligid. Isang higanteng pagsabog ang yumanig sa buong lugar, at isang ibon ang nadamay at natusta ng parang pulbos. Tahimik na lang ang mayabang nakasama matapos magkaloko-loko ang plano. Maliwanag na sinabi ni Joe na hindi siya magbabayad para sa nawalang ibon dahil hindi naman siya pinakinggan. Nagsorry naman ang lalaki at inamin ang pagkakamali niya, sinabing hindi na kailangan pang bayaran. Nang tuluyang naging abo at durog ang Lotus Flower, nakita ang 2 guro na nakatayo malapit sa bungad ng tunnel. Medyo naiinggit ang blondeng guro dahil magiging estudyante raw niya si Joe. Yung babaeng nakasalamin naman ay nagkomento na parang alam na ni Joe na paputok ang Buddha Heart Lotus sa huling sandali. Ayon sa record ng Military Department ng Western District, 5 legendary creatures ang isinakripisyo para talunin ang Buddha Heart Lotus noon. Paalala ng blonde na may kaugnayan si Joe sa ang family, kaya posibleng doon niya nakuha ang impormasyon. Pero sagot ng babaeng may salamin, hindi naman gusto ni Ang Jing at ng kapatid niya si Joe, kaya malabo nilang ibigay ang impormasyon ng basta-basta. Lalo tuloy siyang naging curious kay Joe at gusto pa niya itong pag-aralan. Balik sa laro, nasa dungeon sa ilalim ng Lotus Pond. Na-activate na ang higanteng Poloka at pinapaputok ang mga itim at malagkit na bola, pero agile ang silver-winged mosquito ni Joe. Iniiwasan ang mga ito at sinugod ang Poloka gamit ang wing attack. Para tapusin, ginamit ng mosquito ang Magic Light Sting at sumabog ng malakas. Masaya si Joe na dahil sa pag-aaral niya ng attack pattern ng Lotus at abilidad ng mosquito, kaya niyang talunin ang boss ng madali. Biglang tumunog ang phone niya, may bagong loot drop pala, Symbiotic Egg of the Blood Stripe Buddha Heart Lotus. Pinulot niya ito at nalaman niyang alchemy level egg ito na may magagandang katangian. Pero nalaman din niyang bagamat marunong ng maraming chi fighting skills ang totoong Lotus, itong egg na ito ay mahina at iisa lang ang skill. May risk kapag kinapisa niya ito, baka maging larva Buddha Heart Lotus lang. Kaya naisip niyang i-fuse na lang pero sobrang baba ng fusion rate. Biglang lumitaw ang isang system window na nagmumungkahi na iPac-A na lang ang egg sa silver-winged mosquito. Naalala niya noong una niyang pinakain ng legendary egg ang halimaw niya, lumakas ito, kaya umaasa siyang ganoon ulit ang mangyayari.
Pinindot niya ang feed button pero mukhang walang nangyari. Parang nasayang lang niya ang legendary egg at wala siyang ideya kung paano palalakihin ang monster na ito. Sa susunod na eksena, makikita ang kanyang avatar na tumatakbo papunta sa maliit na Buddhist temple. Malapit sa pinto, mabilis niyang sinwitch ang chi spell sa Short Wisdom Sutra at natuwa siya kasi maayos itong umiikot. Pagpasok niya, nakita niya ulit ang estatwa ng Buddha. Biglang may tumulo mula sa estatwa at isang mahiwagang enchantment ang kumislap sa ilalim ng blood avatar niya. Kinabahan siya na baka na-trigger na naman niya ang isang instant kill trap. Pero laking gulat niya na walang nangyaring masama. Sa halip, maraming blobs ang nagsimulang umikot sa paligid niya. Pagtingin niya ng mas malapitan, napansin niyang symbiotic eggs pala ang mga iyon. Lumabas ang isang system window na may kakaibang text. Ayon sa postscript, ang estatwa ng Buddha ay isa raw sa 5 Kings of Knowledge sa Buddhism na nakasakop sa 3 worlds of the seer, form, at formlessness. At inaalok siya ng itlog ng Buddha. Medyo weird para sa kanya na parang binibigyan siya ng libreng symbiotic eggs ng estatwa. Nang sinubukan niyang tingnan ang stats ng itlog, lumabas sa system window na hindi ito ma-access dahil unknown daw ang mga attributes. Kaya, napilitan siyang pumili ng isa sa 3 itlog ng random. Pero pagkagawa niya ng pagpili, bigla na lang inanunsyo ng system na mythical creature hatching confirmed. Umiinit ang ulo niya at galit na galit niyang ibinato ang phone niya dahil hindi naman siya nag-confirm. Hindi sa ayaw niya ng mythical creature, sa totoo lang, napakalakas ng mga ito sa dimensional realm. Ang problema, halos ikamete na niya ang mga legendary creatures dati habang pinapapisa pa lang, kaya kabado siya sa sakit na pwedeng dala ng mythical creature na ito. Pero dahil nakumpirma na ang hatching, nagsimula na ang Arc of Pain. May pulang itim na likido na parang sinasakal siya, at ayaw talaga niyang maging unang taong namatay sa kakalaro ng game. Maya-maya, makikita siya nakahilata sa sahig parang bagong gising mula sa matinding anime-induced, post-not clarity. Naguguluhan siya na buhay pa siya kahit natapos na ang mythical creature hatching. Ramdam niyang halos ubos ang dugo at chi sa katawan niya. Pero baka sulit naman, kasi mukhang hindi niya makukuha ang ganitong cute at fluffy na furball kung hindi niya tiniis ang sakit. Ang pangalan ng creature ay Ding. Nalilito siya kasi ang alam niya, ang mythical creature ay isang makapangyarihang nilalang na kayang sirain ang lahat, pero itong munting nilalang na ito ay parang hindi ganon. Kinuha niya ang phone niya para i-check ang stats ng creature. Eto na ang bad news. Sabi ng system, ordinary creature lang ito sa primary stage nito. Pero ang pinaka-shockang, kahit ordinaryo lang ito ayon sa system, lahat ng attributes nito ay nasa 2-digit range, kaya parang imposibleng tawagin itong ordinary. Pakiramdam niya ay naloko na naman siya ng bulok na system. Pero napaisip siya, dahil binanggit ng system na, primary stage, palang ito, baka pwede pa itong lumakas, tulad ng silver-winged mosquito niya. Sa mga alamat, ang puting aso ni Bodhisattva Kagara ay kayang makarinig ng lahat ng tunog sa langit at lupa. Sa Journey to the West, si Ding raw ay kayang tukuyin ang totoong Monkey King mula sa Peking Six-Eared Macaque, kahit hindi kaya ng ibang Diyos. Pero ang maliit na creature sa harap niya ngayon ay malayo sa inaasahan niya. Sinubukan niyang i-check ang symbiotic form nito, biglang nag-transform si Ding sa ear-piercing ring. Pag-activate ng effects ng ring, mas lumakas ang pandinig niya at naririnig na niya pati ang mga tao sa labas ng dorm room niya. Doon niya narinig ang boses ni Jiang, umuungol ito ng malalim at parang may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Inakala niya agad na nasa delikadong sitwasyon ito. Medyo nakakaramdam siya ng perverted guilt sa pag-eavesdrop kaya sinubukang huwag pakinggan. Pero lalo lang lumalakas ang ungol ni Jiang, kaya hindi na siya mapalagay. Agad siyang tumakbo papunta sa dorm room ni Jiang at kinatok ito ng mariin. Nang walang sumagot, nagpanik siya at nag-alalang baka may masamang nangyayari. Bumuwelo siya at sinubukang salakayin ang pinto parang toro, pero walang epekto, kasi ang kwarto ni Jiang ay may high security door na parang tangke. Sa loob naman, nakahiga si Jiang sa sahig, nagtatanong sa sarili kung paano siya naririnig ni Joe. Hinding-hindi niya gustong makita siya nito sa ganitong kahabag-habag na ayos. Bago pa tuluyang masira ang pinto, mabilis siyang nagsabi, tama na. Kaya huminto sa pagkatok si Joe. Pero bilang laging buwang,
tumalon siya sa bintana papasok sa loob, ikinagulat ni Jiang ng todo. Pagkapasok, tinanong niya agad kung okay lang siya. Namula si Jiang sa sobrang hiya at sumigaw, paano ka nakapasok sa bintana? Sumagot si Joe, inosente pa rin, akala ko inaatake ka, walang sumasagot sa pinto eh. Dagdag pa niya, tatawag daw siya ng doktor kung nasugatan ito. Agad naman natakot si Jiang at sinabi na sanay na siya rito, at magiging ayos din siya maya-maya. Diyan na tumama si Joe sa tanong niyang, may regla ka ba? Napatingin si Jiang sa kanya na parang siya ang pinakabobong tao sa buong mundo, binato siya ng mug, at napilitan ng umamin. Oo, may period ako. Hinayla niya si Joe palabas ng kwarto at malakas na isinara ang pinto. Mukhang maling-mali ang basa ng sitwasyon ni Joe. Sa loob, dahan-dahang umupo si Jiang sa sahig habang nakasandal sa pinto, namumula sa sobrang kahihiyan. Samantala, bumalik na sa dorm si Joe at naghanda ng pagkain. Pinili niya ang red dates para mabilis siyang makarecover. Tumunog ang phone niya, si Xuan ang nasa kabilang linya. Sinabi ni Xuan na magsisimula na ang bagong semester at lahat ng clubs ay naghahanap na ng bagong miyembro. Kaya nagyaya itong maglibot sa campus para makisalamuha. Pero sagot ni Joe, wala siyang balak sumali sa kahit anong club. Sabi ni Xuan, gagawa siya ng sariling club at pwede silang magtulungan. Tutulungan pa raw niyang umakyat sa rangkang si Joe. Pero alam naman natin na kayang-kaya niyang umakyat sa rangkang kahit laro lang ang ginagawa niya, kaya tinanggihan niya ito. Sabi naman ni Xuan na huwag siyang masyadong suplado, paalala pa niya na kailangan ng mga team para matapos ang karamihan sa mga gawain na binibigay ng kolehiyo. Binanggit niya na walang gustong makipag-team sa kanila nung totoong combat test at tinanong kung gusto ba niyang maulit yun. Mukhang may punto si Playboy, kaya sa huli pumayag din si Joe pero paalala niya na silang dalawa lang kulang para makabuo ng club. Sabi naman ni Shen, bahala na, iisipin natin yan mamaya. Pagkatapos nun, lipat ang eksena sa labas kung saan nagsisimula ng magtipon ang mga estudyante sa Central Square ng kolehiyo. Medyo na-overwhelm ang bida sa dami ng tao. Sa gitna ng dagat ng mga estudyante, si Xuan ay nasa hagdan at tinatawag siya. May kasamang isang babae. Paglapit nila, agad tinanong ni Playboy kung bakit may bitbit na bag. Sabi ng bida, may dala siyang red dates at wolfberry tea para makatulong sa pag-replenish ng dugo. Biglang singit yung babae at sinabing, since andito ka na rin, sumali ka na sa club ni Wei Yang. Maraming magagandang babae dun at masaya kaming tanggapin ka. By the way, kapatid ni Shen si Wei Yang kaya agad siyang nagprotesta. Sinabing sa club niya sasali ang bida at tinanong pa ang kapatid kung nilalansi ba niya gamit ang mga magaganda niyang kaklob. Kahit sinasabi niyang hindi sila magpapaloko, halatang natutunaw ang Playboy sa mga magaganda. Inamin ng bida na hindi siya pwedeng sumali sa club ni Wei Yang, hindi dahil hindi siya interesado sa mga chicks, kundi dahil nangako na siya kay Shen na sa club niya sasali. Napabuntong hininga si Wei Yang at sinabing inaasahan niyang makikipagtulungan ng club nila Shen kung kailangan. Ngumiti lang si Shen at nag-thumbs up sa kapatid, habang tahimik lang nakatayo ang bida. Pag-alis ng mga babae, biniro ni Shen si Joe na pinakawalan niya ang grupo ng magaganda. Naiinis si Joe at sinabing magseryoso na sila. Tinanong niya kung seryoso ba talaga si Shen na magtatayo sila ng club. Paalala niya na kailangan nilang mag-recruit agad dahil baka maubos na ang mga freshman at sumali sa ibang club. Sabi naman ng Playboy, wala naman silang magagawa kasi isang buwan pa ang hihintayin bago pwedeng mag-apply para magtatag ng club ang mga freshman, at kailangan ng 5 miyembro. Sa ngayon, hindi pa sila qualified. Naiiritang tanong ni Joe, ano bang ginagawa natin dito kung di naman pala tayo makakapag-register ng club? Proud na sagot ni Shen, di para makapag-check ng mga chicks syempre. Lalong nena si Joe, realizing na tumanggi pa siyang sumali sa club na puro babae para lang tulungan si Shen magtatag ng club. Pero biglang may tumawag sa kanya na pamilyar ang boses. Paglingon niya, 2 dating kaibigan pala niya ang nandun. Di niya inasahan na magkikita sila ulit dito at nakakatawa na pareho silang napunta sa Sunset College. Si Shen naman ay halos tumalon sa gulat nung makita ang isang magandang babae na naka-shorts. Agad siyang nagtanong kung sino yung bombshell na yun. Ipinakilala ni Shu yung babae bilang si Rookie at sinabi nilang magkaklase sila dati sa high school.
Lumapit si Playboy kay Joe at pabulong na tinanong kung paano niya na-miss makilala si Rookie noon kung pareho naman silang nasa iisang paaralan. Pero kahit na na-miss niya dati, masaya si Shen na nakilala niya si Rookie ngayon. Agad niyang inimbita si Rookie na sumali sa club nila at tinanong kung interesado siya. Laking gulat ni Playboy nung pumayag si Rookie agad. Doon lang naalala ng siraulong si Shen na sabihin kay Rookie na isang buwan pa bago sila officially pwedeng mag-apply, kaya baka kailangan niyang maghintay. Pumayag naman si Rookie na maghintay. Lumapit si Rookie kay Joe at yumuko para humingi ng tawad, sinabing sorry siya dahil iniwan siya sa team nung entrance exam at baka siya yung dahilan kung bakit muntik siyang hindi makapasa. Pinapanood ito ni Shen na parang interesado kung si Joe kaya ang dahilan kaya pumasok si Rookie sa Sunset College. Pero pinatawad siya ni Joe at sinabing hindi naman niya kasalanan yun ng buo. Sumingit din yung blondeng lalaki at sinabing wala naman silang choice noon pero nangangakong hindi na mauulit. Sabi naman ni Playboy na tama na yung drama at mag-chill na sila dahil magkakaibigan naman sila. Sinabi niya na gabi na at dapat magpahinga para handa sila bukas para sa combat test. Nagulat si Chu at tinanong kung totoo bang may combat test agad sa unang araw ng college. Tinanong niya kung sa Buda City ba sila pupunta. Linaw ni Shen na hindi sila pupunta sa Buda City dahil bagong discover pa lang yung lugar na yun at maraming panganib. Hindi papayag ang kolehiyo na ilagay sa ganoong risk ang mga freshman. Pinaliwanag ni Rookie na base sa nakaraang taon, usually pumipili ang kolehiyo ng isa sa 4 na stable dimensional realms para sa test. Kailangan lang pumatay ng isang dimensional creature para pumasa, at mas marami kang mapapatay mas mataas ang score mo. Natuwa si Joe at tinanong kung paano niya nalaman yun. Sabi ni Rookie na nakapost lang naman lahat ng info sa Dimensional Forum ng kolehiyo.